Gusto mo bang mag-apply dito sa Taiwan at magtrabaho bilang isang factory worker? Kaso nahihirapan ka mag-apply, kaya gusto mo na lang magpatulong sa isang agent. At dahil dyan, may good news ako sa'yo. Dahil napadaan ka sa YouTube channel ko, bibigyan kita ng legit agent ng City Employment. Pero bago ang lahat, nagkaroon na po ako ng vlog before sa isang legit agent ng City Employment. Ito, kung mapapanood niyo po. Sa pagkakaalam ko kasi, marami silang agent. Alam ko nasa 9 sila na legit agent ng City Employment. Pero ang kilala ko kasi talaga is 3 agent lang. So, since nabigay ko na po yung agent na isa dyan, bibigay ko pa po sa inyo yung isa pang agent na nakilala ko at medyo masasabi ko sa kanya na maasikaso siya bilang isang agent. So, hindi niya pinapabayaan yung aplikante niya. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah. So yun mga idol, bago ko po ibigay sa inyo yung isa pang legit agent Bobo ang puta ng City Employment na agency bound to Taiwan, medyo meron lang akong konting paalala. Okay, kasi doon sa nauna kong video or vlog sa regarding sa legit agent ng City Employment, medyo meron akong na-receive na complaint. Okay, so ganito po yung naging explanation ko sa kanila. Once kasi na magpapa-agent po tayo, make sure lang po na habaan nyo yung pasensya nyo. Bakit ko po nasasabi yon? Kapag ang isang legit agent, maraming gusto magpa-agent sa kanila, expect nyo po maraming mag-PM sa kanila. And isa sa mga rason kung bakit matagal sila nakakapag-reply is kapag once na nag-chat tayo or nag-PM po tayo sa kanila sa Facebook page, sa mga messenger nila or personal account nila, yung message po natin is napupunta po yan sa message request. Or yung iba naman or karamihan sa mga message natin is napupunta po sa spam. Ngayon, kapag napunta po yun sa message request and spam message, asahan nyo po, hindi po yan makikita ng agent. Kasi doon pa lang po sa chat nila, sa chat box niya, marami na po siyang ka-chat kasi nga marami pong gusto magpa-agent sa kanila. And also, araw-araw po yun. Kaya, yung minsan, yung mga message natin, natatabunan po sa sobrang dami. Okay, yan po yung realidad ng isang agent. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, habaan nyo po yung pasensya nyo. Kasi, nung chinat ko yung mga agent na to, it takes weeks bago po nila ako replyan. Akala ko nga wala ng pag-asa eh. So, buti naman nireplyan nila ako, pero 1 week nga lang. Medyo matagal. And also, kapag once na nireplyan na po kayo at nakipag-communicate na po kayo sa agent, ang next ko naman po na advice po sa inyo is makipag-communicate kayo na maayos, okay? Madalas kasi ganito ang nangyayaring senaryo, no? Kapag once na chinat na kayo ng agent at sinabi niya, sige, magkita tayo sa agency. Ang ibig sabihin po nun, wag ho kayong munang pumasok sa agency. Makikipagkita lang po yun labas ng agency and kayo po, for example, nini-schedule niya na makipagkita bukas is, hindi lang naman ikaw eh. Palagi natin, 10 kayo. Kasi nga, marami kayo nag-chat sa kanya. So, sasabihin niya sa inyo, ipipm nila kayo sa isa, sige bukas magkita tayo sa agency. Sa labas ng agency or mas maganda, klaruhin niyo, saan po sa agency, sir? Sa loob po ba o sa labas? Ganyan na po ang magiging approach niyo kasi yung iba, ang ginagawa nila, pupunta na sila sa agency sa loob. Papasa na sila ng biodata, nagpapasa na sila ng resume, nagpapasa na sila ng requirements. Ngayon, ang iisipin ng recruitment staff or staff ng agency, walk-in po kayo. So, i-entertainin po kayo ng staff and magkakaroon na po sila ng initial screening sa mga requirements mo. And inonote po nila na walk-in po kayo. Kapag once na nakapag-apply na po kayo doon at nag-walk-in kayo, hindi na po kayo pwedeng hawakan ng agent. So, yun po, take note po yun kasi nakanote na po yun sa kanila na walk-in po kayo. Kaya, before kayo pumunta ng agency, klaruhin niyo po sa agent. Magkikita po, kasi ang tinutukoy po kasi ng agent na minsan kasi nakakalimutan din nila magsabi na sa labas ng agency, huwag muna kayong pumasok. Sa sobrang dami, kailangan nyo rin po kasi silang intindihin. Okay? Sinasabi po nila talaga is magkita kayo sa labas ng agency. Ngayon, for example nga, 10 kayo. Kayong 10, sabay-sabay kayong ihahatid papunta sa agency. Kasi nga,
Ang lalabas ho kasi nun is si agent po ang nakahanap ng mga aplikante na i-endorse po sa agency. So kaya nga po, kailangan yung hantayin or antayin yung agent para sabay-sabay kayong pumunta sa agency. Kasi nga, pag nauna ka sa agency at na-entertain ka na ng staff doon, ibig sabihin walk-in po kayo. Hindi po kayo ni-recommend ng agent. Okay, yun po yung pagkakaiba. At yan po ang gusto kong linawin or klaruhin sa inyo kasi marami nga ako na-receive na complaint. Sir, bakit naman yung agent na binigay mo? Ito, ganyan, 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 ganyan. So, nung in-explain ko, yun. So, yun po yung pinaka-explanation doon. Kaya nga sabi ko na habaan niyo po yung pasensya niyo kasi ang realidad, kailangan po natin yung agent. So, tayo po ang mag-a-adjust sa agent. Hindi po si agent ang may kailangan talaga sa atin. Sa sobrang daming gusto magpa-agent sa isang agent, hindi tayo kawalan. Yan po ang realidad. Mas kailangan natin ng agent kaysa kailangan tayo ng agent. Okay? Lagi po natin tatandaan yun. Huwag po tayo magpaka-feeling bossy na di porket babayaran natin yung agent after ng service niya, tayo ang parang lalabas na parang tayo yung boss, parang gano'n kasi babayaran naman kita eh. Wala akong gano'n, no? Hindi po gano'n ang sistema. Kasi kung yan po ang mindset nyo, kung ako sa inyo, wag na kayo magpa-agent. Okay? Kailangan nyong sumunod sa agent. Total, hindi naman mahirap ang pinagsasabi ng agent eh. Kasi nga, ranas ko yan, nagpa-agent din ako eh. Ang kailangan lang natin is konting pasensya at pag-uunawa. Dahil tayo po ang nag-a-apply, hindi po si agent. Si agent lang po ang tutulong. Bakit? Si agent po ba ang mag-a-abroad? Di ba tayo naman? So tayo po ang mag-a-adjust. Kaya minsan, kung napi-feel po ng agent na medyo ma-attitude yung applicant or yung nagpapa-ahente, minsan di na kayo nire-replyan. Yan ho ang totoo. So, sayang lang din po yung mga vlogs at mga recommendation ko po sa inyo or idea na binibigay ko sa inyo, kayo mismo, hindi kayo marunong mag-adjust, di ba? Nagsasayang lang po kayo ng oras. So, yun mga idol, ilalagay ko na lang po sa description box or sa comment section yung Facebook account ng agent po ng City Employment. So, I hope nakatulong po itong video na to and don't forget to hit the subscribe, pa-like na rin, and click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.